Itong party list it will never come. Bago ang umuyon, I will insist, no party list. Inabuso lahat yan. Halusuban ni nalo yung may pera. Drop on this duwa. Kayong mga lekap. Marami kayo. Are you not really worried about what happens? Silly drop mo. Isa sa mga nagiging issue na pinag-uusapan ay yung party list system natin. Ito ba ay patuloy na nagre-represent ng mga grupo na kagaya ng nilagay sa ating saligang lahat na may hawak ng party list representatives ngayon. Wala naman siguro dyan mahirap, wala naman siguro dyan marginalized. Paano nagkaganyan? Parihang na napagis na wala. Let's see it out. Ang party list system, maganda ang hangarin. Ang party list system ay nais magbigay ng boses sa iba't ibang sektor na hindi magkakaroon ng boses dahil wala silang distrito. Sa konstitusyon, nakalagay ano yung mga grupo na kailangan isama. Ang kabataan, ang labor, ang magsasaka, INP, ang babae, ang tanda. Yan ang mga grupo yan. Hindi magkakaroon ng representative dahil wala silang jurisdiction. Wala silang distrito kung saan sila sinangalikan. Maipagdala naman nila ang kanilang mga issue sa pamahalaan. Ito namang mga grupong ito dapat natin pakinggan dahil sila ay may sariling issue na makakaiba sa mga issue sa iba't ibang grupo. Ito mga issue na ito ay hindi nabibigyan ng pansin dahil walang boses ang mga sektor. So maganda ang hangarin at maganda naman ang nagsimula. Una naging congressman, hindi pa na isapatas at napasian ang sistema para sa party list system. Kaya lahari naging congressman 1992 namin na sectoral representative appointed na ngunit ngayon ito ay hinahalagay. The national election sitting as National Board of Canvassers has proclaimed 51 party groups as winners in this year's midterm election. That is out of the 134 party groups that vie for a seat in the House of Representatives. Ang naging problema dyan sa ating palagay ay yung interpretasyon ng konstitusyon ng ating Supreme Court noong 2013. But in 2013, the Supreme Court ruled that the party list system is not limited to marginalized sectors. The High Court said it is also for other regional and small groups. Na sinasabi na ang party list hindi kailangan na manggaling sa isang sektor na marginalized o hindi napapakinggan o hindi natutunan. Sabi nila, basta merong isang grupo na sabay-sabay na nagpukumpol at pare-pareho ang ideolohiya ay pwede naman tayo ng party list. Sa pangalagay ko, tama din yun na interpretation pero hindi maganda naging dahil ang ginawa ngayon sa party list masasabi is the easy way to congress tapos yung mga ni Congress hindi na para ipanglamangan anuman ay sa bukasiya ng mga marginalized na sektor. For the 2019 midterm elections, there are 134 party lists who made it to the ballot. CNN Philippines looked into the background of their nominees. We learned that at least 80 nominees are either members of political dynasties, business groups, and politicians ending their terms. Of the 18, at least 15 belong to political families. Yan ang nangyari sa party list system natin. Nasa pawan na naman ang mga maliliit ng mga malalaki at mayayaman. Nawala na naman ang boses ng mga marginalized sectors. Napunta na naman sa mga mepeder at saka sana ibalik natin ang interpretasyon natin dito sa party list system. Sana may balik natin sa dating intensyon ng saligang batas at marinig natin ulit ang boses ng mga marginalized sectors na mabigyan natin ng tulong, na mabigyan natin ng pansin, na mananawa at ng pamahalaan at sisilit ang kalasirayan ng lahat. Guys, once again, thanks for watching our dad's vlog. If you want to see more, don't forget to subscribe.